Ito yung pag-usapan natin na banat ni Pangulong Marcos sa testigo ng Senate Committee on Illegal Drugs Committee ni Senator Bato de la Rosa na si Jonathan Morales. Yung pong sagot ng Pangulo na professional liar or hulugan bayarang testigo, hindi po yun kumakatawan lang kay Morales o hindi si Morales lang ang sinasabihan ng Pangulo niyan. Sa akin pong analysis at opinion sa statement niya ng Pangulo na nagpakita na ng galit o sumagot na ang ating Pangulo, bahagi na yan ng naiipon, nabubuo na galit na ng Pangulo. Ibig sabihin, dahan-dahan na po na nagsasalita ang Pangulo sa sobrang paninira sa kanya ng mga taong nasa likod ng personal na pag-atake sa kanya at sa kanyang pamilya at bilang Pangulo ng bansa. Dinidescribe ko ang ating Pangulo na parang bulkan na dahan-dahang nag-iinit na, dahan-dahang nagagalit na. Ang bulkan ganun po eh. Sa una, alert level 1, 2, 3. Tapos merong usok na lumalabas, dahan-dahan hanggang sa apoy ang lumabas. Doon ko na i-describe ang ating Pangulo. Kasi doon po sa mga bidyong ipinakita ko sa inyo sa aking mga channel MA Pinoy TV at yung Mike Abe Opinions. Nakita niyo yung mukha ng ating Pangulo doon, galit na. Medyo namumula siya, may galit na ng pagde-deliver at tinukoy niya na isang professional liar, professional na sinungaling, nagsisinungaling ang testigo ni Senador de la Rosa sa kanyang komite at bayaran, hulugan na testigo. So hindi lang po si Morales ang nakikita ko na pinatatamaan at sinasabihan ng Pangulo. Ang tingin ko po dyan, damay na ang mga nasa likod nito. Financer, producer, director, or gumawa ng script ng hearing sa Senado. Yan na po yan. Pangkalahatan na yan. Kumbaga sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, every year, every July ng taon. Ang SONA kasi hindi detalyado eh. Pax lang yan eh. Pag sinabing kampanya sa insurgency, ang utos niya, ituloy, labanan. So yun na yun. Gagalaw ang lahat ng nasa gobyerno na related sa trabaho niya. Pag sinabing tungkol sa ekonomiya, palakasin, gagalaw ang lahat ng economic manager. Pag sinabing pagandahin ang kalusugan ng mga Pilipino, hindi lang Department of Health ang gagalaw dyan. Lahat ng may kaugnayan at related kung paano pagandahin ang kalusugan, gagalaw. Yun ang aking sinasabi, comparison dun sa statement ng Pangulong bayarang testigo, hulugan, at professional na liar. So kung sino ang nanggamit dyan, sino ang financer niyan, sino ang nasa likod niya, dapat alam na ninyo. Dapat alam nyo, kayo ang tinutukoy ng Pangulo. Kayo ang tinamaan dyan. Ngayon, kung iisipin nyo, si Morales lang ang tinira ng Pangulo. Morales lang yan. Aba, napakapurol nyo. Napakapurol nyo. Napakababaw nyo. Napakahina nyo kung ganyan ang inyong katwiran. Ako, sa aking opinion at analysis, malalim na yan. Kaya nga itinuturi kong bulkan, nagsimula ng magalit ang bulkan. Nagsisimula ng magalit ang Pangulo. Sige, galitin pa ninyo. Ako, pabor ako na magalit ang Pangulo para lalong tumapang ang mga statement, paninindigan, at yan ay gustong-gusto ng mga Marcos followers at supporters. Ako bilang Pilipino, okay? Gusto ko magalit ang Pangulo kasi nasa kanya ang lahat ng authority. Nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa ilalim ng Presidential System of Government, sa ilalim ng 1987 Constitution. Nasa kanya ang lahat ng control na dapat niyang kontrolin at gawin sa ilalim ng legal na pamamaraan. Tama na, sobra na ang panlalait, paninira sa ating Pangulo. Kaya yung galaw at statement na ganyan, malalim po ang mensahe niyan. Ako, alam ko, ramdam yan ng mga politiko o
o ng sektor na nasa likod ni Morales. Alam nilang galit na ang Pangulo at alam nilang hindi umuobra ang mga bayarang testigo, professional na liar. At dahil dyan, ang aking pong paniniwala, dapat ng kasuhan ng Senado. Kasi nalinlang ang mga senador, nilinlang ang institusyon at yung chairman mismo ng komite. Ngayon, Senador Bato de la Rosa, kung ibabaliwala mo yan at itutuloy mo pa yan, ikaw na ang magkakaroon ng damage yan. Damage ka dyan, Senador Bato de la Rosa. Kaya, kung gusto mong malinis ang iyong komite, gusto mong malinis ang institusyon na nasisira sa nangyaring yan na mga hearing mo, dapat ikaw ang manguna na kasuhan mo yang sinasabing liar, bayaran testigong in-entertain mo. Pero kung hindi ka gagalaw at hindi mo susundan ang sinabi ng Pangulong, liar yan at bayaran yan, walang kredibilidad yan, ikaw ang masisira sa taong bayan. Ikaw ang pananagutin ng taong bayan. At ang gagawin ng mamamayang Pilipino ay hindi para kasuhan ka, Senador de la Rosa. Hindi para usigin ka. Ang magagawa ng botanteng Pilipino dito at sa abroad pagdating ng mga eleksyon. Pagdating ng eleksyon, ilang buwan na lang eleksyon na. Isang taon na lang eleksyon na. Mayo ng 2025. Kung ikaw ay tatakbo uli, re-election ni Senador, diyan mo maramdaman ang ganti ng bayan. Ang desisyon ng bayan pag pinagpatuloy mo na konsentihin mo o paniwalaan mo yang sinasabi ng Pangulong liar na testigo na hawak mo ngayon. Si Morales. Yun. Senador de la Rosa, walang personalan, trabaho lang ito, pinapalaala ko lang. Yung karapangyarihan ng taong bayan sa eleksyon, hindi mo mapipigilan yon. Kaya ang challenge sa iyo ngayon, kasuhan mo, itigil mo na yung hearing na yan, kasuhan mo si Morales ng pagsisinungaling. Kasi meron tayong batas na ganyan. Hindi na kailangan gumawa ng batas. Meron ng batas sa pagsisinungaling, laban sa nagsisinungaling. Kasuhan mo as chairman para maipakita mo na ikaw ay neutral, para maipakita mo ang sinasabi mo na hindi ka magpapagamit kahit kanino. Yan ang lagi mo sinasabi. Hindi ka pwedeng gamitin ng kahit sino, nagiging neutral ka sa Senado, ngayon chairman ka ng komite na nalusutan ka nitong nagsisinungaling testigo, ipakita mo na neutral ka. Kasuhan mo. Kung hindi mo kakasuhan at hindi mo ititigil ang hearing na yan na hindi nakapanipaniwala dahil nagsalita na ang Pangulo, sa eleksyon, tagilid ang bangka mo.